Brother Ramon Toclad Sr. Ito yung kanyang reaction doon sa ating in-upload na video. Mga dapat linawin sa mga pahayag ni Brother Raymond Cada. Sabi ni Brother Ramon Toclad Sr., ang mali sa mga kapatid na SDA, Seventh-day Adventist, mas importante ang kautusan. Tapos di naman sinusunod. Pinipili lang ang gustong sundin. Kung susundin mo ang kautusan ni Moises, dapat sundin mo ang huwag nadadagdagan ni nababawasan. Tama naman. Ang di nila maunawaan, ang gospel ay katuparan ng kautusan. At pinaliliwanag sa aklat ng Gawa hanggang Judas, kasi ang aklat ng pahayag, paliwanag sa mga propesiya sa huling araw. Amen. Ano masasabi mo dyan, Pastor? Ang reaction mo? Ay, kuhang-kuha niya yung binibigay po nating impormasyon, ano? Lalo po rin sa luhi ko ng Biblia, no? Hindi filosofiya ng tao. Na kapag sinunod mo ang isa, sundin mo ang lahat. Nasa Deuteronomio 4:1 hanggang 2 yan. At maliwanag yung kanya pong isinaysay dito na katuparan umano ng gospel, yung o katuparan ng gospel yung kautusan. At yun ay marami pa sana siyang sasabihin pero hindi niya sinabi lahat. Pero natitiyak po natin, Pastor Ron, ano, na alam niya yung New Covenant at bagong utos ng Panginoon. Yun yung mga susunod sa binanggit niya. Amen. Pero ang magaling sa sinabi niya rito is kapatid, sabi niya sa mga SDA pa rin. Ibig sabihin, meron siyang damdamin. Pagmamahal dun po sa mga SDA. At ganun din po kami, ni Pastor Ron. Amen. Amen. Binibigyan natin ng importansya sila at hinihiling sa Panginoon na yun nga, mahimasmasan at mamalayan po nila yung katotohanan. Amen. God bless po, Brother Ramon, ha? Salamat po sa inyo. God bless sa inyo. Amen. Sana pinagpipray pa rin natin patuloy yan, Pastor. Ang linaw-linaw naman kasi pag binasa mo lang New Testament, ang linaw-linaw ng temporary lang talaga ang kautusan. Tulad ng mga talata na Christ, the end of the law, Romans 10:4, di ba? Tapos yung sinabi doon sa Galatians 3, na ang kautusan dumating after ng 430 years. Naidagdag ang kautusan. Mga salitang ini pahiwatig na hindi eternal ang kautusan. Tapos meron pa yung sa Galatians 3:24 na ang kautusan ay isang tagapagturo hanggang until faith or Christ came. So may hangganan ang kautusan. Hindi lang po yan ceremonial, kundi pati yung moral law. Ko lang din na may piniprepare nga ako na real, Pastor, real, na i-share natin sa mga kapatid na Adventist. Yung, ano bang sabihin pagka sinabi natin ang kautusan ay natapos na at may hangganan? Natapos na hindi dahil mabuti ang kautusan, dahil mabuti talaga ang kautusan. Pero dahil mabuti siya, tayo makasalanan, hindi natin matupad. Hindi natin ma-perfect. Ang ginawa ng Panginoong Jesus, kaya siya nagkatawang tao, para ipakita sa atin na siya lamang, si Kristo lamang ang nakatupad perfectly ng Ten Commandments. At matapos niyang tuparin ito, para tuloy-tuloy ang pagtupad niya, mula nung panganak si Maria hanggang kamatayan sa krus, walang palya. Kaya ba ng sinumang sabadista yan? Na tuloy-tuloy, mula nung born Adventist ka, hanggang mamatay ka, tuloy-tuloy, walang palya. Hindi kaya ng Adventist yan. Si Jesus lang po ang tumupad ng kautusan. At dahil siyang tumupad ng kautusan, natupad niya ang requirement ng kautusan, therefore, natapos na po ang kautusan. Christ is the end of the law. Sabi nga, for righteousness for everyone who believe. So in that case, sinapos niya kasi na-perfect niya na. Kaya ngayon, hindi na natin kailangan to pa rin yung tinapos na tapos niya na eh. Ngayon, yung kanyang katwiran, yung righteousness niya, dahil na-perfect niya ang kautusan, yun ang praise the Lord na napakaganda sa Panginoon. Ay, yun naman ang binibigay sa atin ng Panginoon na walang bayad. Tatanggapin natin by faith yung righteousness niya. Nagiging righteous tayo, hindi tayo sumusunod sa Ten Commandments, hindi tayo. Nagiging righteous tayo kasi pinihiram ni Jesus yung kanyang righteousness, na perfect niya yung law, natapos na ang law, natapos ng purpose ni Jesus ang law, ang pagtupad niya. Kaya ngayon, tinupad niya para maging righteous tayo. Paano mapapasa atin yun? By faith. We claim it and we receive it by faith. Kahit na tayo mga imperfect pa.
Nagiging righteous tayo sa Panginoon ng Diyos dahil sa righteousness ni Jesus na binigay sa atin. Di ba gano'n naman ang tunuturo natin, Pastor? Oo, Napakaliwanag naman ang message ng gospel, gano'n ang message ng gospel. Kaso ang pinapanalangin natin sa mga kaibigan nating Adventist, hindi pa sila sapat yung ginawa ni Jesus. Parang sinasabi niya, hindi, Jesus Oo, yes, sabihin ng mga Sabatista. Yes, alam namin na perfect mo 10 commandments, pero kailangan ma-perfect pa rin namin. Para sundin namin ang halimbawa mo. Saan ba inutos si Jesus yan? Wala naman. Di ba, Pastor? Kaya nga sabi doon sa Romans 8:4 upang ang requirement ng kautusan ay matupad sa atin by faith. Hindi matupad na natin. Hindi tayo tutupad, hindi natin matutupad yan. Di ba, Pastor? Ano masasabi mo na? Opo, ini-include nila lagi yung Ten Commandments sa yung Sabat doon sa Ten Commandments. Kasi yun lang naman po ang pinagdidiinan ng mga kapatid nating Sabadista. Kasi from the name itself is Seventh-day Adventist. Kanina, bida sila. Bida at itinatanghal silang remnant church dahil doon. Kaya naman, kanilang pinagdidiinan na dapat nasa sanctification, part ng sanctification, yung pagtupad ng Sabbath keeping. But in fact, the rest, hindi na nila masyadong pinagdidiinan sa kanilang mga presentations. Yung Sabbath keeping lang, yun lang talaga. Yun lang naman Kaya nga meron tayong reel dyan na nakalagay. Kaya lang naman pinagpipilitan nila ang 10 utos Kasi wala talaga mabasang Sabat na utos, di ba? Sa New Testament. So, dahil doon, sumasakay na lang sila doon sa dapat may 10 Commandments sa New Testament. Kasi pag merong napatunayan nila may 10 Commandments sa New Testament, kahit walang mabasa na salitang Sabat, nandun na siya sa 10 Commandments, no need mababasa. Kasi di ubray gano'n Hindi pwede uubray yun. Napakahalagang kautusan, pinakamahalagang kautusan para sa inyo, tapos yun pa ang hindi nabanggit. Di ba kayo magtataka noon? Tapos nung tinanong si Jesus, Panginoon, ano bang pinakamahalagang utos sa kautusan? Pag Adventist ka, sabihin mo Sabat. Pero hindi yun sagot ni Jesus. Ang sagot niya, ang pinakamahalagang kautusan, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, kaluluwa, at ibigin mo yung kapwa. Yung pinakamahalaga Kasi pag nainom ka pag-ibig sa Diyos, madali mo nang ibigin ang kapwa mo. No? Pag iniinom ka pag-ibig sa Diyos, madali na ka nang sumunod sa kanyang kalooban. Madali ka nang sumunod sa kanyang utos. Ngayon, sasabihin ng Sabatista. Kaya nga, dapat, sundin nyo 10 utos. Hindi 10 utos ang sabi namin. Yung utosan nyo, covenant. No? Kaya pagkamahal mo talaga ang Diyos, hindi mo nasusundin yung mga utos na matagal niya nang inutos sa Israel. Yun dapat. Hindi naman sa'yo inutos inuutos. Halimbawa, inuutosan si Noah na gumawa ng daong. Ang gawin ng mga Adventist, ay gagawa din sila ng daong kahit hindi sila inutusan. Ganon ang illustration ko, pagkapipilitan pa natin sundin ng 10 utos. Hindi naman sa iyo binigay, ba't sinusunod mo at lumipas na? So pag ginawa mo yung pag sinusunod mo pa rin, lumipas na, para kang yung panahon ni Noe, ang inutusan lang magtayo ng daong, applicable sa time niya. Pati ikaw ngayon na Pilipino sa Pilipinas, gusto mo magtayo ng daong. Hindi naman ikaw inutusan. Gusto man ng Diyos yun? Of course not. Hindi naman siya inutos Ma-offend lang ang Diyos sa ginagawa mo. Dahil meron siyang mas magandang utos na binigay sa atin. Tapos isang tabi mo yon, okay, i-mix mo siya, i-hybrid mo siya, ihalo mo siya sa old and new, magagalit po ang Diyos niyo sa inyo, mga kaibigan.